Alam natin ang nangyayari kapag nagsasalita ang Diyos. May magandang nangyayari. When God speaks, something good happens. When God speaks, the world is created. When God speaks, light overcomes darkness. When God speaks, blessings flow. Kapag nagsasalita ang Diyos, ang magulo umaayos. Ang bagyo kumakalma. Ang demonyo umalis. Nanginginig, natatakot. Ang may sakit gumagaling. Ang makasalanan, nakukonsensya, nagbabago. Ang patay, nabubuhay. Sapagkat makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hebrews 4 verse 12, the Word of God is alive and powerful. Isaiah 55 verse 10, ang sabi mismo ng Diyos, kung papaano ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa, ay hindi na bumabalik pa ng langit, kundi dinidilig ang lupa upang tumubo ang mga halaman. Ganon din ang aking salita. Hindi ito bumabalik sa akin ng walang bunga na pangyayari anuman ang loobin at sabihin niya. Ganon ka makapangyarihan ang salita niya. And so, whenever God speaks, nakasisigurado tayo, something good is happening. Yun nga lamang, papaano kapag tumahimik na ang Diyos? The silence of God. Lalo pat kung kailangan mo na siya, magtatanong ka, Lord, naririnig mo ba ako? Or at least pinakikinggan mo ba ako? Lord, nararamdaman mo ba yung nararanasan ko? Do you care? Paano kung tahimik lang? Paano na? Nga. Sinabi ko po ito sapagkat sa ating ebanghelyo, isang babaeng Kananea ang lumapit kay Kristo. Taglay-taglay ang isang napakabigat na problema. Inaalihan ng demonyo ang anak niya. Alam natin ang karakteristik ng demonyo, sumisira, nagpapahirap, pumapatay. Kaya gano'n na lamang ang kaba at hinagpis ng isang ina. Pansinin po ninyo ang naging mga salita niya kay Kristo. Tulungan po niyo ako. Maawa po kayo sa akin. Wait, sino ba ang inaalihan ng demonyo? Di ba yung anak niya? Di ba dapat ang sabi niya? Tulungan po niyo yung anak ko. Maawa kayo sa anak ko. Tulungan po niyo ako. Maawa kayo sa akin, sapagkat ganun magmahal ang isang ina. Ramdam niya ang hirap ng anak niya. Kung pwede nga lamang, switch places na lang sila. Siya na ang maghirap, wag na ang anak niya. Ganun ang ipinipresenta ng babaeng Kananea kay Kristo. Kung ikaw ay naroon, parang dudurugin ang puso mo. Pero ano ang sagot ni Kristo sa kanya? Silence. Katahimikan. Di ba nakalulungkot yun? Di ba nakadidisappoint yun? Baka nga, ikainis mo pa yun. Ako lang, pari na ako. Nainis ako pag ganun. Kapag naghihintay ka ng sagot, pero katahimikan ang sagot. Actually, prayer life. Yung bang, ang tagal mo nang nagdarasal, pero parang walang resulta. Kung meron man, resulta, mas masama pa, mas palala pa. Parang wala kang kausap. Para bang ang prayers mo umakyat ng langit, bumabalandra lang at bumabalik muli sa iyo. Lord, nakikinig ka ba? Natutulog ka ba? Bakit tahimik ka? But that can really happen. Sapagkat kung meron mang katotohanang ibinibigay sa atin, sometimes, God is silent. Bahagi yan ng kanyang katangian. Huwag nating ikagulat yan. Ikagulat man natin ngayon, tanggapin na natin ngayon na minsan talaga tatahimik ang Panginoon. Jesus na nagsabing, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Nasanay tayo sa ebanghelyo, kapag mayroong taong may sakit, lumapit lang sa kanya, pinapagaling niya, hindi na niya masyadong pinahirapan. Eto! Iba to! Magugulat ka talaga dito. Silence. Initially, ang response niya, katahimikan. Wag na po tayong magulat. Nagulat man tayo ngayon, tanggapin na natin ito para hindi na tayo magulat pagdating ng panahon. Bahagi ito ng kanyang katangian. In fact, hindi isolated case ito. Somewhere in Isaiah 64, sasabihin ni Isaiah sa Diyos, Panginoon, wala ka ba man lang gagawin kahit papaano sa paghihirap kong ito? Prophet Habakkuk, hanggang kailan ako magdadasal sa iyo? Kailan mo diringgin yung panalangin ko? Mga propeta na yan. Mga close sa Diyos yan. And not just that, remember that Abraham also experienced the silence of God. Ang tagal niyang walang anak. Kaya nga sumiping na rin siya dun sa kanyang alipin eh. Ang tagal niyang walang anak. Moses experienced the silence of God. Job experienced the silence of God. Bumagsak ang kabuhayan. Patay ang kanyang mga anak, sabay-sabay lahat. Ang kanyang katawan nagkasugat-sugat. Iniisip niya, Lord, nagdarasal siya, Lord, ano ba itong nangyayari? Silence of God brought her
From the place of just asking to the place of worshiping. Nung unang tawag niya kay Jesus, anak ni David, malaon, push siya ng push. Ang tawag niya na kay Jesus, my Lord, Panginoon ko. Sa kakapush yung babaeng Kananea, mas tumibay ang pananampalataya niya. Ganon ang nagagawa ng panalangin kahit tahimik ang Diyos. Magtsatsaga, ay nako, pagdating ng biyaya, hindi lang yung gusto mo, mas mga dakila pang biyaya. You see, pwede namang ibigay ng Diyos agad yung pagbabago ni Saint Augustine. Pero bakit hindi niya ibinigay agad? Nakita niya na gusto kong maging santo, hindi lang si Agustin, kundi pati na si Monica. Kaya i-stretch ko pa. Pwede namang ibigay agad ni Jesus yung kagalingan nung anak ng babaeng Kananea. Pero anong nakita ni Jesus? Opportunity. Hindi lang yung anak niya ang ililigtas ko, pati na siya. You see, kapag humihiling tayo kasi, ito lang yung nakikita natin, yung hiling lang natin. Ang hindi natin nakikita, yung mga pwede pang ibigay ng Panginoon sa atin. Maghihirap ka na rin lang. Ang sinasabi ng Panginoon, sige, tuhugin na natin. Konting stretch pa, anak, push pa, may mga mas dakilang biyaya pa. Ganon, kapag hindi agad binibigay ng Panginoon ang hinihiling mo, para bang sinasabi niya, anak, you just want this blessing? Mas marami ang gusto kong iparanas sa iyong blessings. Tiyagaan mo pa. Pray pa ng pray, push pa ng push. Ang gusto ng Diyos para sa atin is not just a good life, not even a better life, but the best kind of life. Yun ang sabi sa ating opening prayer, pangako mo sa aming hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. Love Him. Kapatid, push! Kahit parang tahimik ang Diyos. Kasi kahit tahimik ang Diyos, may ginagawa ang Diyos. Hindi nag-i-stop ang Diyos. Psalm 121 verse 3, hindi natutulog ang Diyos. John 5 verse 7, patuloy sa paggawa ang Diyos. Kaya kahit tahimik ang Diyos, may ginagawang mabuti, may nilulutong maganda para sa iyo ang Diyos. And so kahit tahimik ang Diyos, push. Mahirap yon. Mahirap yung magdasal ka pa rin ng magdasal kahit walang nakikitang magandang resulta. Pero ito yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. Huwag nating gagayahin at one point si St. Peter, O man of little faith, bakit sumampalataya pero hindi na-sustain? Itong babaeng Kananea, sumampalataya pero sustain. O great is your faith. At paano masusustain ang pananampalataya? Paano masusustain ang pag-push? Pray until something happens. Ito yung pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. Ano ang sikreto? Pinapaalala ngayon ng ating ikalawang pagbasa. Yung katotohanan ng ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung mahal ka ng Diyos, nung naririnig mo siya, pag hindi mo siya naririnig, tahimik siya, mahal ka pa rin niya. Kung habang nagsasalita ang Diyos, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, mahal ka niya, okay? Pero kahit hindi mo na siya nararamdaman, minsan, maniwala ka, mahal ka pa rin